For today's adventure, we are going to Lubao, Batangas. At kung plano ninyo magpunta o mag-camping dito sa Lubao, Batangas, nasa tamang video ka kasi magbibigay tayo ng camping guide going to Lubao, Batangas. Dahil halos lahat ng campers na nakausap ko doon sa campsite, nagre-reklamo sila kasi pinadaan daw sila ni Waze at ni Google Maps doon sa napakahabang lubak-lubak na daan. Kaya ngayon, ituturo ko muna sa inyo kung paano pumunta doon na maiiwasan ang napakahabang baho-baho na daan. At dito sa way nga na ito mga kapatid, mayroon ka lang konting dadaanan na lubak-lubak. Pero kinakaya nga ito ng mga sedan at kinaya rin ito ng aming sasakyan na Toyota Wigo. At nakarating kami ng mahinahon at walang kahirap-hirap. At nandito na nga tayo sa Lubao, Batangas at nakikita natin ang Hile-Hilerang Beach Resort and Campsite. At malapit na tayo doon sa San Francisco Beach Resort and Campsite kung saan kami nakabook. Look at that. You have arrived. At dito na nga nag-umpisa ang ating problema dahil nakikita nyo naman, punong-puno ang campsite at wala na kami mapaglalagyan or mapagtatayuan ng aming tent. At mukhang hindi yata marunong mag-manage ng bookings ang mga taong ito at kami ay nakabook pero wala kami mapaglagyan ng tent. At ang ending, inilipat kami doon sa kamag-anak nila na meron ding isang campsite. At eto nga, itong Segundo Crio Beach Resort and Campsite. At eto na nga, nakabook kami for 4 days and 3 nights. And ang rates are 2 packs entrance and environmental fee, 260 pesos, 1 large tent, 1,500 pesos, 1 car, 1,500 pesos, and a total of 3,260. Nag-deposit kami ng 1,630, balance 1,630 na binayaran namin nung pag-uwi namin. Pero buwa ka ng shit, nag-deposit kami pero pagdating namin doon, bakit wala kaming slot for tent pitching? Ha? Oh my gosh! And now, I have a small question. Allowed ba ang mga resort na maningil ng environmental fee? Kasi ang alam ko, LGU ang naniningil ng environmental fee. Pero in our case, na-charge kami ng resort, ayan o, 260, so 30 pesos per head. Pero nagbayad pa kami doon sa Lubao, Batangas, LGU. Ayan o, 30 pesos each. So yan ay tanong lang naman kasi parang hindi naman ata tama, doble yung environmental fee na babayaran mo, di ba? Question lang. And finally we are set at sa pagkakataong ito nakapagtayo na kami ng tent at medyo nagpapahinga tayo dahil sobrang pagod gawa ng napakainit dito sa lugar na ito ngayong summer, no? So ito na nga pala yung setup natin dito sa Segundo Crio Beach Resort and Campsite.
At ayun na nga at gumagabi na, nandito tayo sa harap ng Lucky 5M Resort. Ang ganda dito, oh. May swimming pool pa dyan sa taas yan. Tayo ay nakapagpahinga na, medyo nawala yung stress natin mula kanina. At gusto ko lang i-commend yung may-ari ng Segundo Crio Resort na napakabait. At syempre, napaka-attentive nila, napaka-matulungin. At i-assist ka nila kung ano yung kailangan mo. So, napakabait nila. So, I commend them with that. But the thing here is that hindi kami nakaligo. Hindi ako nakaligo dahil buka na ng shot, walang tubig. Perfect na sana eh, napakaganda ng view, napakaganda yung spot namin. Kaya lang sa oras na to, gustong gusto ko na maligo. Yung kasama ko naligo na dyan. At gutom na gutom kami dahil mainit at nag-set up kami ng tent. Pero nga, di naman na kami na magluto kasi wala nga tubig. Kaya for the noodles na lang ang mga person. Buti na lang maganda yung ilaw namin kahit pa paano nakakawala ng stress, di ba? Good morning everyone! It's a beautiful day and at last may tubig na at makakapagluto na tayo. Let's cook salmon! And now, let me share with you our simple recipe for today's video. At ito nga yung salmon with garlic butter sauce. Alright, so mekos-mekos lang natin ng konti mga kapatid. Yan, at ilagay natin yung asparagus on the other side habang niluluto natin ang magkabilang side ng ating salmon. Medyo mahangin ngayon dito sa pwesto natin kasi nasa harap tayo ng dagat. So, let's wait and cook kahit medium itong ating salmon na medyo nagkakadurog-durog na siya dyan. At syempre, imekos-mekos muna natin to na asparagus. Lutuin natin ng half cook. Yan. Alright, so I think that's okay. And syempre, itapping natin itong asparagus dyan sa ating pinirito na salmon. This time gagawa na tayo ng garlic butter sauce. So kailangan natin ng lemon, squeeze it. Ilagay natin yan dyan sa baso natin. At syempre, tatanggalin natin yung mga buto-buto pagkatapos natin pigain. At yan, nakapag-gayat na tayo ng bawang. Painitin muna natin yung ating pan ng mahinang apoy. At ilagay na natin itong yan, yung lemon juice natin. At syempre, maliban dyan sa ating lemon juice, lalagyan natin yan of course ng seasoning, salt, and pepper. Ayan na nga. Lumabas ka dyan. Ay, lumabas ng pepper. At syempre, salt on the other side. At ngayon nga, ilagay natin ang butter. Mga 2 kutsara na butter, pero naparami ata ang aking lagay. Okay lang yan para mas malasa, mas lumasa yung ating butter. Ayan, hintayin lang natin na mag-melt ang ating butter. This time pinatay ko na yung apoy. Yan, dahil mainit na siya, kusa na matutunaw ang butter na yan para hindi siya masunog. Dahil medyo papait siya pagka nasunog ang ating butter. So, konting minuto na lang, konting mekos-mekos lang, and there you have it. We have the sauce. At syempre, ilalagay natin ngayon yan doon sa pinirito natin na salmon. And yes, there you have it, mga kapatid. Meron na tayong pangulam na salmon with garlic butter sauce. Yan. At syempre, katatapos lang natin magluto, magtatampisaw muna tayo dito sa napakalinaw na dagat na ito at magpapaguto muna tayo bago tayo kumain. Kaya naman, let's go!
Mga gabi isda. Ayun lang. Laki sir, grabe yun dito. Ano laki nga eh, nakita ko rin. Laro pa.Agabi dito. Mga tribal dito. Dabo. Anyways, balik tayo sa ating topic. Don't get me wrong mga kapatid. Hindi ko po kayo dinidiscourage na pumunta dito sa Lubao, Batangas kasi nakikita nyo naman napakaganda talaga ng lugar. Kinukwento lang po natin ang ating experience. Siguro nagkataon lang na Holy Week maraming tao but still, experience is experience. So sabi nga nila, 'di ba? First impression last. And I don't think na yung mga naka-experience na katulad ng na-experience namin ay babalik pa ho diyan sa resort na yan. So tulad na sinabi ko, hindi naman siguro lahat ng resort diyan sa Lubao, Batangas or campsite sa Lubao, Batangas ay ipaparamdam or magpaparamdam sa inyo ng ganito. So sa akin, siguro bago pumunta, i-check muna doon sa page ng mga resort or campsite kung maganda yung reviews or itanong kung ano yung mga dapat itanong. Which is ginawa naman namin, kaya lang medyo nag-iba na nung nandun na kami. Ang pinakamaganda siguro, manood ng mga video sa YouTube para malaman kung maganda or aangkop ba sa ating hinahanap yung pupuntahan natin. Yun lang naman po. Ikinukwento lang po natin dito kung ano ang experience natin. So wala po tayong ibig sabihin because nagsasabi lang po tayo ng katotohanan. At pagkakataon na rin ito para doon sa mga campsite owners para malaman nila kung ano yung dapat i-improve para ma-meet nila yung expectations ng mga campers na katulad natin. Diba? Kasi kaya tayo nagpupunta dyan sa mga campsites para makapag-relax. Now, don't be the cause of stress. Be a stress reliever. Kasi yun ang hinahanap ng mga campers. And once again, this is Pinoy Outsider. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na upload. Thank you so much. Unika iha. Grabe. Look at that.